Bawat hakbang ni Camille mula sa taxi patungo sa pinto ng kanilang bahay ay isang pakikipaglaban. Hawak niya sa kanyang mga bisig si Leo, ang kanyang panganay na anak, 3 kilong bigat ng pangarap, na sa wakas ay natupad. Ngunit sa bawat pag-angat ng paa, tila may libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang tahi mula sa cesarean section. Nanunuot ang hapdi, kumikirot ang kanyang puson, at napapakagatlabi na lamang siya upang pigilan ang daing na gustong kumawala. 6 na taon. 6 na taong paghihintay, mga dasal na walang humpay at mga treatment na sumubok sa kanyang katatagan. At ngayon, narito na si Leo. Iyon lang ang mahalaga. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang dahan-dahang tinatahak ang maliit na garden path na minsan niyang pinuno ng mga rosas. Nang araw na yon, wala si Michael, ang kanyang asawa, sa ospital. May tinatapos daw na importanteng proyekto. Ang biyenan na lang niyang si Aling Remedios ang sumundo sa kanila. Hindi na umimik si Camille. Sanay na siya. Sanay na siyang laging wala si Michael mula pa noong ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Sa una, dahil sa trabaho. Sumunod dahil sa pagod. Hanggang sa hindi na ito nagbigay ng anumang paliwanag. Hindi na rin niya ito sinumbatan. Ang tanging gusto niya ay makauwi maiheli si Leo sa duyan at mailagay sa maliit na kuna na sabay nilang binuo na puno ng pananabik. Iniisip niya ang kwartong iyon, ang tahanang inakala niyang pagbubukluran ng isang pamilya. Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang bungalow-style na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Laguna. Naunang bumaba si Aling Remedios upang buksan ang pinto. Sumunod si Camille, bawat galaw ay maingat at puno ng sakit. Pagpasok niya sa pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Inaasahan niyang makikita si Michael na may ngiti sa mga labi, na kabukas ang mga braso para salubungin sila. Ngunit wala ito. Ang tanging naroon ay ang amoy ng pamilyar nilang bahay, amoy ng floor wax, at ng lumang kahoy na ngayon ay hinaluan ng isang matapang at hindi pamilyar na pabango. Ilang sandali pa ang katahimikan ay binasag ng matatag na tunog ng mga takong sa kanilang sahig na gawa sa nara. Mula sa sala, isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng puting blusang hapit na hapit sa katawan, pulang palda na hanggang tuhod, at ang buhok nitong light brown ay alon-alon na bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang pabango ay matamis at matapang, tila pinupuno nito ang bawat sulok ng sala. At sa likod niya sumunod si Michael. Ang kanyang asawa ay naglalakad na may kapanatagang nakakakilabot. Hindi nito tiningnan ang anak, lalo na si Camille. Tumigil lang ito sa gitna ng sala at walang kurap-kurap na nagsalita. "Ma, si Tricia po," sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Siya ang babaeng mahal ko at gusto kong malaman ninyo yan ngayon pa lang." Ang hangin sa silid ay biglang bumigat, tila hindi na makahinga. Si Aling Remedios na kadarating lang mula sa kusina, dala ang isang baso ng tubig para kay Camille, ay nabitawan ito. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang babasaging baso sa sahig. Ngunit walang sino man ang gumalaw para pulutin ang mga bubog. Humakbang si Tricia, isang nangiti, ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi, isang humangiti na hindi mo malaman kung magalang ba o mapang-asar. "Hello po, Ate Camille." Sabi nito, ang paggamit sa salitang ate ay puno ng kabalintunaan. Tinitigan niya si Camille mula ulo hanggang paa, mula sa gusot nitong damit pantulog hanggang sa namumutla nitong mukha. "Gusto ko lang malaman mo, this is not personal." Ang mga salita ay parang kutsilyo. Ngunit hindi ito tumusok sa dibdib ni Camille. Direkta itong humiwa sa sariwa pa niyang sugat sa tiyan. Napahigpit ang yakap niya sa kanyang anak, na tila ba yun ang tanging kalasag niya laban sa mundo. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Ngunit si Leo, na para bang naramdaman ang tensyon sa paligid, ay bahagyang umungol bago muling pumikit sa pagkakatulog.
Doon na sumabog si Aling Remedios. Galit nitong tinuro si Michael. Ano bang pinagsasasabi mo? Michael, kaaanak lang ng asawa mo. 2 araw ang nakalipas, hindi pa nga natatanggal ang tahi niya. Bumuntong hininga si Michael na puno ng pagkainis na para bang siya pa ang naiistorbo sa sitwasyon. Mama, alam naman nating hindi na kami nagwo-work. 6 na taon kaming kasal, ngayon lang kami nagkaanak. Natupad na niya yung obligasyon niya. Ngayon gusto ko nang palayain kaming 2. Sumingit si Tricia, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Ayaw ko pong masaktan siya, tita. Seryoso po kami ni Michael at ayaw na po naming magtago. Nakatitig lang si Camille sa kanila, walang sinasabi. Nanginginig ang kanyang mga binti. Puti ang kanyang mukha na parang papel at ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa baby bag. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa kanyang sentido, pababa sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Tinitigan niya si Michael hindi nang may panunumbat o pagtatanong, kundi para kumpirmahin kung ito nga ba talaga ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kabataan. Napaupo si Aling Remedios sa sofa tuliro. Hindi maipagtanggol ang manugang, hindi rin mapagalitan ng anak. Pinili niyang manahimik, hinahayaan ang bawat isa na pasanin ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Pumasok si Camille sa kanilang kwarto, hila-hila ang mga paa. Bawat hakbang ay isang matalim na paalala ng sugat na hindi pa naghihilom. Dahan-dahan niyang inilapag si Leo sa kuna. Sa isang kilos na puno ng likas na ugali ng isang ina, idinikit niya ang kanyang pisngi sa noo ng sanggol para siguraduhing hindi ito nilalagnat. Nang makitang maayos naman ito, nagpasalamat siya sa langit sa isang bulong na halos hindi marinig. Pagkatapos ay napaupo siya sa gilid ng kama. Sa labas, naririnig niya ang mahinang usapan ni na Michael at Tricia na para bang wala lang nangyari. Lumapit si Tricia sa may pintuan ng kwarto, hindi pumasok, ngunit sapat na malapit para marinig ni Camille ang bawat salita. Nakita niya ang babae na sinusuri ang kuna, ang mga gamit ng sanggol na para bang sinusukat kung babagay ba ito sa bago niyang buhay. Ang cute ng baby, sabi ni Tricia, pero ang tingin nito ay hindi sa sanggol kundi kay Camille. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila tinatantiya ang kanyang kahinaan. Sana lang hindi maging sakitin. Walang paalam humakbang ito papasok sa loob ng kwarto. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling stiletto ay parang martilyong pumupukpok sa sahig at sa sentido ni Camille. Lumapit ito sa isang maliit na cabinet kung saan nakasalansan ang mga bagong labang damit ni Leo. Kinuha nito ang isang piraso ng damit, isang maliit na puting damit pang itaas na may burda ng asul na ulap. Ang liliit, bulong niya na parang sa sarili lang, pero sapat na ang lakas para marinig ni Camille. Ibinaba niya ito at sinuri naman ang buong silid. Maganda yung pwesto ng kwarto. Maliwanag. A little redecoration and it will be perfect. Iyon na. Iyon ang huling patak na umapaw sa baso ng pagtitimpi ni Camille. Ang babaeng ito ay hindi lang inaangkin ng kanyang asawa. Inaangkin nito ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, at ngayon, pati ang silid na pinangarap niya para sa kanyang anak. Bawat salita ni Tricia ay parang asin na ipinapahid sa sariwang sugat ni Camille. Naramdaman niyang kumirot ang kanyang tahi, isang matalim na kirot na umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit na pisikal ay wala nang pinagkaiba sa sakit ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanlalamig ang buo niyang katawan sa kabila ng init ng hapon. Ang kanyang paningin ay napako sa bedside table. Naroon ang isang baso ng tubig, ang basong inihanda para sa kanya ni Aling Remedios bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Sa isang iglap, nawala ang sakit, ang panghihina. Napalitan ito ng purong galit. Isang galit na nagmula sa isang inang gustong protektahan ang kanyang teritoryo, ang kanyang anak. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, dinampot niya ang baso.
Ang tubig sa loob ay bahagyang umalon. Hindi siya nag-atubili. Hindi siya nag-isip. Mabilis walang babala ibinuhos niya ang buong laman nito sa babaeng nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto. Isang malakas na splash ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Tricia, hindi makapaniwala. Nanigas siya sa kinatatayuan habang tumutulo ang malamig na tubig mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang perpektong mukha at bumabasa sa kanyang puting damit. Ang mamahaling blusa nito ay dumikit sa kanyang katawan na ngayon ay bakat na ang lace na bra sa ilalim. "What the hell?" Sigaw ni Tricia, ang pagkukunwaring kalmado at sopistikada ay biglang naglaho. Bago pa man makagalaw si Camille, isang anino ang mabilis na pumasok sa silid. Si Michael. Hindi siya tumingin kay Camille. Hindi niya tinanong kung anong nangyari. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nabasang si Tricia. Dumiretso siya rito, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Camille, nababaliw ka na ba?" Sigaw niya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na para lamang kay Camille. Kinuha niya ang isang tuwalya mula sa sampayan sa loob ng kwarto at maingat na ipinunas ito sa buhok at balikat ni Tricia. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-aalaga na para bang si Tricia ang biktima, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Samantala, si Camille, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak, na sariwa pa ang sugat at dumudugo pa ang puso, ay nakaupo lang doon sa gilid ng kama, nanginginig. At ngayon ay tuluyan ng naging invisible sa kanyang mga mata. Kinagabihan ang bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigawan. Hindi bumaba si Camille para sa hapunan. Hindi rin naman siya tinawag. Narinig na lang niya ang mahinang kalampag ng mga kubyertos mula sa ibaba, isang malinaw na hudyat na ang buhay sa bahay na yon ay nagpapatuloy, mayroon man siya o wala. Nakahiga siya sa kama, katabi ang mahimbing na natutulog na si Leo. Bawat paghinga ng sanggol ay isang maliit na himig ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ngunit sa bawat paghinga rin na yon, nararamdaman ni Camille ang bigat sa kanyang dibdib. Nakatitig lang siya sa kisame sa mga aninong nililikha ng ilaw mula sa poste sa labas. Iniisip niya ang 6 na taong puno ng pag-asa, pagkabigo at pag-ibig na inakala niyang totoo. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Maya-maya, bumukas ang pinto. Hindi ito kumakatok. Ang dating pamilyar na tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila tunog na ng isang kulungan. Pumasok si Michael, ang mukha ay walang emosyon, na para bang isa siyang estranghero sa sarili nilang silid. May dala siyang isang manipis na folder. Ang amoy ng alak ay bahagyang kumakapit sa kanyang hininga, sapat lang para malaman ni Camille na hindi ito umuwi kaagad. Hindi siya nagsalita. Dumiretso si Michael sa gilid ng kama kung saan si Camille ay nagpapasuso kay Leo. Ilang oras lang ang nakalipas. Walang pakundangan niyang inihagis ang folder sa ibabaw ng kama, ilang pulgada lang mula sa natutulog na sanggol. Bahagyang napapitlag si Leo, ngunit hindi nagising. Ngunit para kay Camille, ang kilos na yon ay parang isang sampal. "Ano to?" Tanong niya, ang boses ay mahina at garalgal. "Buksan mo?" Sagot ni Michael, ang tono ay malamig at walang pakialam. Umupo ito sa study table. Sa kabilang dulo ng silid, iniikot-ikot ang isang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tila ba naiinip na. Dahan-dahang inabot ni Camille ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. 2 pirasong papel. Sa itaas, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Petition for dissolution of marriage by mutual agreement. Ang mga salita ay lumabos sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong silid. Napahawak siya sa gilid ng kama para suportahan ang sarili. "Pirmahan mo na yan." Utos ni Michael, ang boses ay walang anumang bahid ng pagsisisi. "Ayoko nang patagalin pa to." "Michael."
Bulong ni Camille hindi makapaniwala. Kaanak ko lang. Ang anak mo. Natutulog lang dito sa tabi ko. Tumawa si Michael isang tawang mapakla at walang kagalakan. At anong gusto mong gawin ko? Camille, maghintay ng 1 buwan. 1 taon. Para saan pa 6 na taon tayong nagsasama. Pero matagal na tayong tapos. Matagal nang wala to. Ang bata na lang ang nag-uugnay sa atin. At ngayong nandyan na siya, wala nang dahilan para magpanggap pa tayo. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama sa pagtanda, ay siya ngayong walang awang dumudurog sa kanya. Pagpanggap. Halos pabulong niyang tanong. Ang 6 na taon pagpanggap lang sa'yo yon. Ang mga pangarap natin, ang lahat ng pinagdaanan natin para lang magkaanak. Hindi mo naiintindihan. Sabi ni Michael, tumayo ito at naglakad-lakad sa loob ng silid na parabang naiipit siya. Si Trisha, sa kanya ko nararamdaman na buhay ako. Masaya ako sa kanya. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman sa'yo. Kaya sinira mo ko. Sumbat ni Camille, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinili mo ang pinakamasakit na paraan para sabihin sa akin sa harap ng ina mo pagka-uwi ko mula sa ospital. Sa puntong yun, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Aling Remedios. Nakasuot ito ng duster at bakas. Sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Nakita niya ang folder sa kamay ni Camille, ang umiiyak, na manugang at ang balisang anak. Michael, ano na naman to? Mahinang tanong ng matanda. Mahuwag ka nang makialam dito? Mabilis na sagot ni Michael. Usapan naming mag-asawa to. Hindi na to usapan ng mag-asawa kung pinipilit mong sirain ang pamilya mo. Giit ni Aling Remedios, lumalakas ang boses. Ngunit sa halip na pakinggan ng ina, lumingon si Michael kay Camille. Tingnan mo, ito ang sinasabi ko. Gulo lang ang dala nito. Kaya pirmahan mo na para matapos na. Lumapit si Aling Remedios kay Camille. Inakala ni Camille na aaluin siya nito, na ipagtatanggol siya. Ngunit sa halip hinawakan ng biyenan ang kanyang balikat at sinabing, Camille, anak, baka tama nga si Michael. Kung hindi na kayo masaya, baka mas makakabuti nga kung maghihiwalay na kayo ng maayos. Gumuho ang mundo ni Camille. Ang huling taong inaasahan niyang kakampi sa kanya ay kumampi na rin sa kalaban. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang talaga siya. Tinalikuran ng asawa at ngayon tinalikuran na rin ng biyenan. Nanginginig kinuha ni Camille ang ballpen na iniabot ni Michael. Tinitigan niya ang papel. Ang linya kung saan dapat ilagda ang kanyang pangalan ay parang isang bangin na naghihintay sa kanya. Isang pirma lang at opisyal nang tapos ang lahat. Isang pirma lang at lahat ng pinangarap niya ay magiging abo. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang kamay ay ayaw sumunod. Sa halip ang galit, sakit at pagkadurog na nararamdaman niya ay nagsama-sama sa isang matinding puwersa. Sa isang malakas na sigaw na puno ng hinanakit, ibinato niya ang ballpen. Tumama ito sa pader at lumikha ng isang maliit na marka ng itim na tinta. Hindi. Sigaw niya, ang mga luha ay malayang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi ako pipirma sa kababuyan na to. Hindi ko ibibigay sa inyo ang gusto niyo ng ganon kadali. Nagulat si Michael sa kanyang pagsabog. Akala niya ay susuko na lang ito. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang braso ni Camille. Huwag mo akong simulan, Camille. Bitiwan mo ko. Sigaw ni Camille, pilit na kumakawala. Nagising si Leo sa ingay at nagsimulang umiyak. Nang malakas ang iyak nito, ay tila nakikisabay sa sakit na nararamdaman ng ina. Ginagawa mo lang mas komplikado ang lahat. Sigaw pabalik ni Michael bago binitawan ng braso ni Camille na may pamumula na. Kinuha niya ang folder mula sa kama, sinuklian ng isang matalim na tingin si Camille at walang sabi-sabing lumabas ng silid. Pagsisisihan mo to. Iyon ang huling sinabi niya
bago isara ng malakas ang pinto. Isang malakas na blag ang yumanig sa buong silid. Naiwan si Camille yakap-yakap ang umiiyak na si Leo sa gitna ng kwartong dati ipugad ng kanilang mga pangarap na ngayon ay naging isang malamig at basag na hawla. Lumipas ang 2 araw na parang mga multo. Si Michael ay hindi na natulog sa kanilang kwarto. Si Aling Remedios naman ay umiiwas makipag-usap, kumikilos lang sa bahay na may mabigat na daladalahan sa kanyang mga balikat. Si Camille sa kabilang banda ay ginawang santuwaryo ang kanilang silid. Doon lang siya kumakain, doon niya inaalagaan si Leo, at doon niya tahimik na iniiyak ang lahat ng sakit sa tuwing natutulog ang kanyang anak. Ang sugat ng kanyang operasyon ay patuloy na kumikirot, ngunit wala na itong panama sa sugat na iniwan ng pagtataksil sa kanyang puso. Isang hapon, habang idinidighay niya si Leo, narinig niya ang tunog ng pamilyar na mga takong sa labas. Si Tricia, bumalik ito. At sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya. Bumukas ang pinto ng kwarto ng walang katok-katok. Iniluwan nito si Tricia nakasuot ng isang eleganteng moss green sweater at wool skirt tila galing lang sa isang mamahaling mall. May dala itong isang cream-colored na handbag, simple pero halatang mamahalin. Pumasok ito sa loob na para bang pag-aari niya ang lugar. "Hi, Ate Camille." Bati nito ang boses ay malambing ngunit may talim. "Dumaan lang ako para i-check ang baby at para mag-iwan ng isang maliit na regalo." Hindi man lang nito tiningnan ng sanggol. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Camille. Sinusuri ang namumutla niyang muka, ang tuyot niyang labi, at ang pagod sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang handbag, may kinuha siyang isang makapal na puting sobre. Dahan-dahan itong lumapit at ipinatong sa ibabaw ng bedside table katabi ng bote ng gatas ni Leo. 100,000? Sabi ni Tricia, ang boses ay tila isang malamig na bulong. "Consider it a startup fund. Kunin mo na yan at umalis na kayo. Huwag ka nang kumapit pa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. At kami." Tinitigan ni Camille ang sobre na para bang isa itong makamandag na ahas. Ang panginginsulto ay napakalinaw, napakatindi. Hindi lang siya pinalalayas. Binibili ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad. "Anong tingin mo sakin?" Halos pabulong na tanong ni Camille, ang bawat salita ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Ngumiti lang si Tricia. "I'm being practical. Pareho tayong babae. Ayokong makita kang nagdurusa. This is the cleanest way out for everyone." Ngunit bago pa man makasagot si Camille, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. "Anong kalinisan ang pinagsasabi mo?" Pumasok si Aling Remedios na tila isang buhawi. Kakagaling lang niya sa kusina, may hawak na tasa ng mainit na tsaa, marahil para kay Camille. Ngunit nang makita niya ang eksena si Tricia na nagyayabang at ang sobre sa mesa ang kanyang mukha, ay nag-alab sa galit. "Sa tingin mo ba palengke itong bahay ko na pwede mong bilhin ang kahit na sino? Na pwede kang magpaalis ng tao na parang nagbabayad ka lang ng taxi?" Sigaw ng matanda, nanginginig ang buong katawan. Bahagyang napaatras, si Tricia halatang nagulat sa pagsabog ng galit ni Aling Remedios. Ngunit mabilis itong nakabawi, isang mapanghamak na ngiti ang suminilay sa kanyang mga labi. "Tita, wag na po kayong makisali. This is for her own good." Mayabang na sagot nito. "At isa pa, hindi ba't ito rin naman ang gusto ninyo? Para kay Michael ang maging masaya siya." Iyon ang huling salitang hindi na kinaya ni Aling Remedios. Ang pagiging bastos at walang galang ng babae sa mismong pamamahay niya ay tila isang mitsyang sumindi sa natitira pa niyang pasensya. Sa isang kilos na puno ng matinding galit, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi inaasahan ng lahat. Hinablot niya ang sobre sa mesa. Gamit ang 2 kamay, pinunit niya ito sa gitna. Ang mga perang papel, mga bagong-bagong 1,000 piso, ay nagliparan at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Hindi pa siya nakontento. "Para malaman mo kung nasaan ka,
Sigaw ni Aling Remedios at pagkatapos ay kinuha niya ang tasa ng tsa at walang pag-aalinlangang isinaboy ang mainit na likido sa paanan ni Tricia. Tili ni Tricia na patalo nito, paatras ng tumama ang mainit na tsa sa kanyang mga paa at sa mamahaling leather boots. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Hinablot niya ang braso ni Tricia. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng mas batang babae. Hayop ka. Wala kang karapatang yurakan ang pamamahay ko at ang pamilya ko. Akala mo kung sino kang maganda at bata, makukuha mo na ang lahat. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din, Timon. Itinulak niya si Tricia palabas ng kwarto. Natapilok ito sa sariling takong halos mawalan ng balanse. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot at hiya. Mabilis siyang naglakad palabas ng bahay, hindi na lumingon pa. Nang mawala na si Tricia ang silid, ay muling binalot ng katahimikan. Si Aling Remedios ay nakatayo sa may pinto, humihingal, ang dibdib ay tumataas baba. Ang sahig ay puno ng punit-punit na pera. Dahan-dahan siyang lumingon kay Camille. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nag-aapoy sa galit, ay ngayon puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Camille dati. Pagsisisi. Patawarin mo ko, anak. Sabi ng matanda, ang boses ay basag. Patawarin mo ko sa pagiging bulag ko. Hindi sumagot si Camille. Tinitigan lang niya ang kanyang biyenan. Sa isang iglap na wala ang galit niya rito. Ang nakita na lang niya ay isa ring babae, isa ring ina na nasaktan at nadurog dahil sa pagkakamali ng sariling anak. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, bumangon si Camille. Walang ingay, kinuha niya ang isang backpack. Inilagay niya roon ang ilang pirasong damit para sa kanya at kay Leo, ang mga lampi ng natitirang gatas at ang kanyang laptop na nakabalot sa isang makapal na tuwalya. Ang mga papeles ng kanyang anak ang pinakauna niyang inilagay. Hindi niya kinuha ang kahit isa sa mga punit-punit na pera sa sahig. Hinalikan niya ang natutulog na si Leo, binalot ito ng makapal na kumot at maingat na binuhat. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, sumulyap siya sa huling pagkakataon. Ito ang tahanang binuo niya, pinuno ng pag-ibig at mga pangarap. Ngayon, iiwanan na niya ito. Sa may sala, nakita niya si Aling Remedios na nakaupo sa dilim, nag-iisa. Nagtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Ngunit sa tingin na iyon, tila nagkaunawaan sila. Tumangulang si Aling Remedios, isang malungkot at tahimik na pagpapaalam. Dahan-dahang binuksan ni Camille ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, tila isang paalala ng malupit na mundong naghihintay sa labas. Humigpit ang yakap niya kay Leo. Tayo na, anak, bulong niya. Magsisimula tayo ulit. At sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, naglakad siya palayo-palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Palayo sa buhay na kanyang binuo, tungo sa isang kinabukasang hindi tiyak, armado lamang ng pag-ibig para sa kanyang anak at ng determinasyong hindi na muling magpapatinag. Ang amoy ng mamasa-masang semento, pinaghalong luma at alikabok ang unang sumalubong kay Camille sa bago niyang tahanan. Isa itong maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang luma at masikip na apartment building malapit sa palengke. Ang sukat nito ay hindi lalagpas sa 10 metro kwadrado. May sarili itong maliit na banyo na ang gripo ay palaging tumutulo at may isang bintanang nakaharap sa maruming eskinita sa likod. Ito ang tanging nakayanan ng kakarampot na perang naipon niya mula sa mga sideline bago pa siya manganak, isang lihim na ipon para sana sa binyag ni Leo. Inilapag niya si Leo sa nag-iisang foam mattress na nakalatag sa sahig. Ang sanggol na pagod sa biyahe ay agad na nakatulog. Habang pinagmamasdan ni Camille ang payapang mukha ng kanyang anak,
Hindi niya maiwasang maiyak. Mula sa isang komportableng bahay ngayon ay nasa isang kwartong halos walang kasangkapan. Ang pintura sa pader ay natutuklap na at may mga mantsa ng tubig sa kisame. Isa itong malaking-malaking pagbagsak. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang anak, isang determinasyon ang muling umusbong sa kanyang puso. Para kay Leo, kakayanin niya ang lahat. Ang mga unang araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Ang pera niya ay mabilis na nauubos sa gatas lampin at upa. Madalas lugaw na lang ang kanyang kinakain para makatipid. Ang pagod ay palaging nakakapit sa kanyang mga buto puyat sa pag-aalaga kay Leo at sakit ng katawan na hindi pa lubusang gumagaling. Isang umaga habang nagpapatuyo siya ng mga damit ni Leo sa isang sampayan sa pasilyo, isang matandang babae na may kulot na buhok at malalaking salamin ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba yung bagong lipat?" Tanong nito, ang boses ay matinis at puno ng kuryosidad. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. "Naku kay batang ina, nasaan ang asawa mo?" "Ako po si Camille at biyuda po ako." Pagsisinungaling niya. Iyon ang pinakamadaling paraan para maiwasan ang mas maraming tanong at mapanghusgang mga mata. "Ay kaawa-awa ka naman, Hija," sabi ng matanda na nagpakilalang si Aling Lourdes ang kanilang kapit-kwarto. "Mahirap mag-alaga ng sanggol ng mag-isa. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang kumatok ha. Ako'y tsismosa lang, pero hindi ako masamang tao." Ngumiti si Camille, isang pilit na ngiti. Sa mga sumunod na araw, naging anino niya si Aling Lourdes. Madalas itong sumusulip sa kanyang kwarto, nagtatanong kung kumain na ba siya, at minsan nag-aabot ng isang mangkok ng mainit na sabaw o ilang pirasong pandesal. Sa kabila ng pagiging usisera nito, naramdaman ni Camille na may kaunting malasakit sa likod ng lahat ng iyon. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama. Ang hangin ay humahagupit at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Camille sa malakas na pag-iyak ni Leo. Nang hipuin niya ang noo nito, nagulat siya sa tindi ng init. Nilalagnat ang kanyang anak. Sinubukan niya itong punasan ng maligamgam na tubig, ngunit lalo lang lumakas ang iyak nito. Nang buhatin niya ito, naramdaman niyang naninigas ang maliit na katawan ng sanggol. Puno ng takot, tiningnan niya ang kanyang pitaka. Ilang daang piso na lang ang natitira. Walang pag-aalinlangan binalot niya si Leo sa pinakapal na kumot, isinuot ang kanyang lumang jacket at lumabas sa rumaragasang ulan. Ang eskinita ay naging isang maliit na ilog. Bawat hakbang niya ay mabigat, ang putik ay kumakapit sa kanyang tsinelas. Nanginginig siya sa ginaw at takot, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa pinakamalapit na health center. Pagdating niya roon, basang-basa at humihingal, agad siyang sinalubong ng isang nurse. Ang health center ay maliit at puno ng mga taong naghihintay din. Ang amoy ng gamot at sakit ay nanunuot sa hangin. "Ano ang nangyari, ma'am?" tanong ng nurse. "Ang anak ko po, mataas ang lagnat at naninigas." Sagot ni Camille, halos hindi makapagsalita dahil sa pagod at kaba. Inasikaso agad sila. Habang tinitingnan ng doktor si Leo, nakaupo si Camille sa isang malamig na upuang bakal sa gilid. Doon niya lang naramdaman ang pagod at ginaw. Tumingin siya sa paligid. Mga inang yakap ang kanilang mga may sakit na anak, mga matatandang umuubo, mga mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Ito na ang mundo niya ngayon. Isang mundong malayo sa kinagisnan niya. Habang naghihintay, kinuha niya ang kanyang cellphone para sana i-text ang kaibigan niyang si Eileen, ngunit nakita niya ang isang email. Galing ito sa isang maliit na kumpanya na pinag-applyan niya online para sa isang freelance design project, isang logo para sa isang panaderya. Ito ang trabahong inaasahan niyang makakatulong
sa kanilang gastusin. Binuksan niya ito, umaasa sa magandang balita. Ngunit ang mga salita sa screen ay parang isang malaking sampal. We regret to inform you that we have decided to go with another candidate. Thank you for your time. Napapikit si Camille. Pakiramdam niya ay sasabog na siya. Lahat ng kamalasan ay tila ibinubuhos sa kanya ng sabay-sabay. Ang anak niyang may sakit ang kawalan ng pera at ngayon ang pagkawala ng pag-asa para sa trabaho. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumuko. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang doktor. Mrs., sabi nito. Mataas nga ang lagnat niya marahil dahil sa impeksyon, pero naagapan natin. Nagreseta na ako ng gamot. Tiyakin mo lang na mapapainom mo siya ng tama at bantayan mo siya ngayong gabi. Nakahinga ng maluwag si Camille. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Habang binibili niya ang gamot sa maliit na botika ng center, halos maubos ang natitira niyang pera, tinitigan niyang muli ang kanyang anak, na ngayon ay medyo kalmado na. Sa pagtingin sa munting mukha na yon, biglang nawala ang lahat ng pagod at pagkadismaya. Ang pagtanggi sa trabaho ang hirap ng buhay, lahat ay naging walang kabuluhan kumpara sa kaligtasan ng kanyang anak. Pag-uwi nila, pagkatapos niyang mapainom ng gamot si Leo, binuksan ni Camille ang kanyang laptop. Kahit pagod at puyat nagbukas siya ng bagong file, nagsimula siyang gumawa ng mga sketch, mga bagong disenyo kahit walang kasiguraduhan kung sino ang kliyente. Nang gabing iyon, may isang bagay na nagbago sa kanya. Oo, mahirap. Oo, masakit. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang natutulog sa kanyang tabi. Kinabukasan habang nagkakape may kumatok. Si Aling Lourdes. Hidya, nakita kitang tumakbo kagabi sa ulan. Kumusta ang anak mo? Tanong nito. May tunay na pag-aalala sa boses. May dala itong isang maliit na supot. Okay na po siya. Salamat po sa Diyos na, sagot ni Camille. Ito tinapay, galing sa panaderya ng pamangkin ko. Sabi ng matanda. Sabi ko sa kanya kailangan niya ng bagong logo. Baka gusto mong subukan, hindi kalakihan ng bayad, pero pandagdag din sa gatas ng bata. Napatingin si Camille sa matanda at pagkatapos ay sa supot ng tinapay. Isang maliit na biyaya, isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngumiti siya isang tunay at taos-pusong nangiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat po, Aling Lourdes. Maraming salamat po. Iyon ang kauna-unahang bayad na trabahong nakuha niya. Hindi ito malaki ngunit para kay Camille, iyon ang pinakamahalagang kita sa buong buhay niya. Iyon ang unang ladrilyo sa pagtatayo ng bago niyang buhay. Ang logo para sa panaderya ni Aling Lourdes ay naging simula ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na biyaya. Ipinagmalaki ito ng matanda sa lahat ng kanyang kakilala. At di nagtagal si Camille ay naging kilala sa kanilang lugar bilang ang arkitek na kayang gumawa ng kahit ano. Gumawa siya ng layout para sa tarpaulin ng isang maliit na karinderya, nagdisenyo ng calling card para sa isang ahente ng insurance at nag-sketch ng plano para sa isang simpleng renobasyon ng garahe. Ang bayad ay hindi malaki, ngunit sapat na para hindi sila magutom at para palaging may laman ang lata ng gatas ni Leo. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng isang bagong ritmo. Sa umaga, habang tulog pa si Leo, doon siya nagtatrabaho. Gamit ang isang natitiklop na mesa at isang plastik na upuan ng sulok ng kanilang maliit na kwarto, ay nagiging kanyang studio. Sa hapon, oras niya para sa kanyang anak, naglalakad-lakad sa malapit na parke, o simpleng naglalaro sa kanilang maliit na espasyo. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan niya ang kanyang lumang libro ng arkitektura, hindi para mag-aral kundi para muling buhay ng apoy sa kanyang puso na minsan nang pinilit patayin ng kabiguan. Sa kabilang banda ng mundo, sa isang magarang condo unit na may tanawin ng buong syudad ang buhay ni Michael at Tricia, ay nagsisimula ng magpakita ng mga lamat. Isang hapon, sa isang high-end na supermarket, itinutulak ni Michael ang cart, habang si Tricia ay walang tigil
sa paglalagay ng mga imported na pagkain keso mula sa France alak, mula sa Italy, at steak mula sa Japan. Hon, kailangan ba talaga natin yan lahat? Mahinang tanong ni Michael tinitingnan ang presyo ng isang maliit na bote ng truffle oil. Sumimangot si Trisha. Of course, may dinner party tayo bukas, di ba? I invited my friends. I want to impress them. I want them to see how well we're doing. Pero Trisha, medyo gipit tayo ngayon. Yung bonus ko hindi pa dumarating. Katwiran ni Michael. So gamitin mo yung credit card mo. Mabilis na sagot nito bago kumuha ng isang mamahaling bouquet ng bulaklak. Don't be so cheap, Michael. This is the life we chose. The good life. Hindi na umimik si Michael. Habang naglalakad sila papunta sa counter, nakita niya ang isang pamilya, isang ama, isang ina, at isang maliit na sanggol. Masaya silang nagtatawanan habang pumipili ng diapers. Sa isang iglap isang imahe, ang pumasok sa kanyang isip si Camille, si Leo at siya. Isang buhay na simple, ngunit sana'y totoo. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Gaya ng sabi ni Trisha, ito ang buhay na pinili niya. Samantala, sa Laguna, lingid sa kaalaman ni Michael ang kanyang ina na si Aling Remedios ay hindi matahimik. Isang araw naglakas loob itong magtanong-tanong sa mga dating kaibigan ni Camille. Pagkatapos ng ilang tawag nalaman niya kung saang lugar ito, posibleng naninirahan. Isang hapon, sakay ng isang tricycle, pinuntahan niya ang apartment building. Mula sa kabilang kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, tahimik siyang nagmasid. Nakita niya si Camille na lumabas karga-karga si Leo. Payat ito, ngunit may kakaibang tatag sa kanyang tindig. Nakita niya itong ngumiti at makipagbiruan sa isang matandang babae, si Aling Lourdes. Nakita niya kung paano nito hinalikan ang pisngi ni Leo. Sa paningin na iyon, tila isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Aling Remedios. Ito ang buhay na winasak ng kanyang anak. Ang apo, na dapat sana'y lumalaki sa kanyang piling ngayon, ay nasa isang lugar na hindi niya masikmura. Gusto niyang tumawid, gusto niyang yakapin sila, ngunit pinigilan siya ng hiya at pagsisisi. Umuwi siyang dala ang isang mabigat na krus sa kanyang dibdib. Isang araw nakatanggap si Camille ng isang tawag mula sa dati niyang kaibigan sa kolehiyo na si Eileen. Camille, kamusta ka na? Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry, sabi ni Eileen. Ang boses ay puno ng simpatiya. Okay lang ako, Eileen. Buhay pa naman. Sagot ni Camille, may bahagyang pait sa kanyang biro. Makinig ka. Sabi ni Eileen, ang tono ay biglang naging seryoso. May kilala akong kliyente. Medyo challenging, pero malaki ang budget. Ang problema, lahat ng architect na ipinadala sa kanya, tinanggihan niya. Si Mr. Ricardo Salvador, may-ari ng isang malaking construction firm. Dati ngayon, retirado na. Gusto niyang magpatayo ng rest house sa Tagaytay. Baka gusto mong subukan. Nag-alinlangan si Camille. Isang malaking proyekto, isang sikat at kilalang kliyente. Hindi ko yata kaya, Eileen. Ang gamit ko lang dito lumang laptop at wala akong lisensya para mag-practice, sa ngayon expired na. Ako na ang bahala sa technicals, giit ni Eileen na may sarili ng maliit na architectural firm. Ang kailangan ko lang ay ang utak at talento mo. Please, Cams, subukan mo lang. Para kay Leo. Ang pangalan ng kanyang anak ang nag-udyok sa kanya. Sige, mahinang sagot niya. Sige, susubukan ko. Kinabukasan pinuntahan niya ang address na ibinigay ni Eileen. Isa itong lumang bahay sa isang marangyang subdivision. Ang nagbukas sa kanya ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin, puti na ang buhok at may tindig na istrikto at seryoso. Ito si Mr. Ricardo Salvador. Pinapasok siya nito sa isang library na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Hindi man lang siya inalok na umupo. So you are the architect Eileen was talking about. Sabi nito, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito
ay matalim at mapanuri. You look too young and too fragile. Ipinakita ni Camille ang kanyang portfolio, mga luma niyang proyekto, noong nagtatrabaho pa siya. Tiningnan lang ito ni Mr. Salvador ng ilang segundo bago isinara. Gusto ko ng bahay na simple pero elegante. Isang lugar kung saan mararamdaman ko ang hangin at makikita ang araw pero hindi ako manginginig sa ginawa. Sabi nito, ang mga salita ay tila isang bugtong. Lahat ng nagpunta dito, binigyan ako ng mga plano na parang kopya lang sa magazine. I want something original, something with a soul. Nag-usap sila ng halos 1 oras. Pero mas tamang sabihin na nagsalita si Mr. Salvador at si Camille ay nakinig. Pagkatapos tumayo ito, "Okay, that's it. Show me what you've got in 3 days." Umuwi si Camille na gulong-gulo ang isip. 3 araw. Para sa isang proyektong ganito kalaki, halos imposible. Ngunit tinanggap niya ang hamon. Sa loob ng 3 araw na yon, halos hindi siya natulog. Sa tuwing natutulog si Leo, nagbubukas agad siya ng laptop. Nag-sketch siya, nag-sketch ulit. Pinag-aralan niya ang bawat salitang sinabi ni Mr. Salvador. Hindi lang ito kliyente, isa itong taong naghahanap ng santuwaryo. Sa huling araw, pagod na pagod at halos walang tulog, ipinadala niya ang kanyang paunang sa sketch kay Eileen para i-format ng maayos. Isang bahay na gawa sa salamin kahoy at bato. May malalaking bintana para sa liwanag, ngunit may mga anggulo na nagbibigay ng lilim. May isang hardin sa gitna ng bahay, isang puso na nagbibigay buhay sa buong istruktura. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag si Eileen. "Camille, pinadala ko na kay Mr. Salvador. Magdasal na lang tayo." Nagantay si Camille. Bawat minuto ay parang 1 oras. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Leo, isang email ang dumating. Galing kay Mr. Ricardo Salvador. Ang subject ay reproposed design. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang laman ng email ay 1 linya lang. "Come to my office tomorrow at 9 a.m. We need to talk." Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Isang pagtanggi ba o isang pag-asa? Napatingin siya sa natutulog niyang anak at tahimik siyang nagdasal. Ano man ang mangyari, bukas lalaban siya para sa kanila. Ang sinag ng pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat na para magpatuloy siya sa paglalakad sa dilim. 9:09 ng umaga, eksakto. Si Camille ay nakatayo sa harap ng pinto ng opisina ni Mr. Salvador. Suot niya ang kanyang pinakamatinong blusa at itim na pantalon. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol, ngunit pilit niyang pinapakita ang isang anyo ng kumpiyansa. "Pumasok ka," sabi ng boses mula sa intercom. Pagpasok niya, nakaupo si Mr. Salvador sa kanyang malaking mesa. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga printout ng kanyang disenyo. Nakatingin ito sa mga papel, ang kanyang muka ay seryoso at hindi mabasa. "Umupo ka," sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa mga plano. Naupo si Camille, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan upang itago ang panginginig. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto, 1 minutong parang walang katapusan. "Sino ang nagturo sa'yo?" Biglang tanong ng matanda. Sa wakas ay itinaas ang tingin. "Po," naguguluhang sagot ni Camille. "Sino ang nagturo sa'yong magdisenyo ng ganito?" Pag-uulit nito. Ito ay hindi lang basta plano. Ito ay may kwento, may damdamin." Kinuha nito ang isang pulang panulat at nagsimulang mag-drawing sa ibabaw ng kanyang sketch. "Dito maglalagay tayo ng maliit na water feature. Ang tunog ng tubig ay nakakakalma. At dito sa pader na to, gusto ko ng bato mula sa ilog, hindi yung perpektong gupit. Gusto ko yung magaspang, yung may karakter." Hindi makapaniwala si Camille. Hindi siya tinatanggihan. Nakikipagtulungan ito.
Gusto ko ang disenyo mo, Hija. Sabi ni Mr. Salvador sa wakas ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na akong naghahanap ng isang architect na hindi lang utak ang ginagamit kundi pati puso. Let's sign the contract. Sa isang iglap, tila gumaan ang buong mundo ni Camille. Ang proyektong ito na ang kanyang pagbangon. Sa parehong araw na yon sa isang malamig at walang kaluluwang boardroom sa Makati, si Michael ay nakaupo sa harap ng kanyang boss at ng HR manager. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan at ang kanyang mamahaling necktie ay tila isang lubid na sumasakal sa kanya. Michael, simula ng kanyang boss, si Mr. Tan ang boses ay walang emosyon. We have a problem. Nakatanggap kami ng mga reklamo tungkol sa'yo. Favoritism, pag-abuso sa company funds para sa mga personal na lakad na hindi naman related sa trabaho. Ang sales mo bumagsak sa nakalipas na 2 buwan. Sir, I can explain. Nagsimulang mga tuwiran si Michael. Ang lahat ng iyon ay para pasayahin si Trisha, mga mamahaling dinner, mga out-of-town trip, lahat ay i-charge niya sa kumpanya. Wala nang dapat ipaliwanag, putol ng HR manager. The company has decided to terminate your services effective immediately. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano pero? Sir, ang dami kong nagawa para sa kumpanyang to. At lahat ng yun ay binaliwala mo. Malamig na sagot ni Mr. Tan. You can get your things. Your final pay will be processed. Goodbye, Michael. Lumabas si Michael sa opisina na tuliro bitbit ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang mga gamit. Ang mga kasamahan niya ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang lalaking dati tinitingala at kinaiinggitan ay ngayon isang talunan. Pag-uwi niya sa kondo, naabutan niya si Trisha na nag-iimpake. Ang mga mamahaling damit at bag ay nakalabas sa mga maleta. Trisha, anong ginagawa mo? Aalis na ko, Michael? Sabi nito, hindi man lang siya tinitingnan. Ano bakit? Dahil lang nawalan ako ng trabaho. Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumawa si Trisha, isang tawang puno ng pangiinsulto. Hindi lang yun, Michael. Yun ang lahat. Akala ko ba matalino ka? Ang pinili ko ay ang aangat sa buhay, hindi ang babagsak. I made a mistake. You're not the man I thought you were. Pero mahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang ibinigay mo sa akin ay mga bagay na hindi naman talaga sa iyo. Sagot nito, isinasara ang huling maleta. Good luck sa iyo, Michael. Sana may matira ka pa para sa sarili mo. At tulad ng isang masamang panaginip, lumabas ito ng pinto. Dala ang lahat ng mamahaling regalong ibinigay niya. Naiwan si Michael sa gitna ng malaking kondo na papaligiran ng mga bagay na binili niya para sa babae, ngunit ngayon ay nag-iisa at basag. Pagkalipas ng 1 linggo, walang-wala at naputulan na ng kuryente sa kondo, bumalik si Michael sa bahay ng kanyang ina sa Laguna. Naglakad siya papasok na parang isang asong kalye na basang-basa sa ulan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, naglilinis ng mga lumang litrato. Ma, tumingin si Aling Remedios sa kanyang anak. Ang dating makisig at mayabang na si Michael ay ngayon gusgusin payat at may malalalim na eye bags. Walang galit sa mga mata ng matanda. Tanging awa at isang malalim na kalungkutan. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang isang lumang magazine sa ibabaw ng mesa at iniabot ito sa kanyang anak. Isa itong Local Architecture and Design magazine. Tingnan mo. Sabi lang ng matanda. Binuksan ito ni Michael. Sa isang buong pahina, naroon ang isang artikulo. Ang pamagat, ang tahanang may puso, isang pagbangon mula sa abo. At sa ilalim nito, isang malaking litrato. Si Camille. Nakatayo siya sa isang construction site, suot ang isang hard hat, may ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay at kapayapaan. Sa tabi niya ay si Mr. Ricardo Salvador at sa ibaba ng artikulo, naroon ang mga sketch ng rest house ang disenyo ni Camille. Binasa niya ang artikulo.
Isinalaysay nito ang kwento ng isang single mother na architect na muling bumangon mula sa isang malaking pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng kanyang talento at pagmamahal sa anak. Walang binanggit na pangalan, ngunit alam na alam ni Michael kung sino ang tinutukoy nito. Hindi lang niya binuhay ang sarili niya, Michael. Basag na sabi ni Aling Remedios. Hindi lang niya pinalaki ang apo ko. Iniligtas niya ang karangalan na sinira mo. Ikaw ang nagtapon sa pinakamahalagang yaman na mayroon ka. Nabitawan ni Michael ang magazine. Napaupo siya sa sahig, ang mga luha ay nagsimulang tumulong mula sa kanyang mga mata. Lahat ng nawala sa kanya ang trabaho. Ang pera si Tricia ay walang-wala. Kumpara sa nawala sa kanya noong araw na itinaboy niya si Camille at ang kanilang anak. Nanginginig kinuha niya ang kanyang cellphone. Naalala niya ang lumang numero ni Camille, umaasang hindi pa ito nagpapalit. Nag-type siya ng isang mensahe, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagsisisi. Camille, mali ako. Patawarin mo ko. Pwede ko bang makita ang anak ko? Pinindot niya ang send at pagkatapos, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak na parang isang bata sa gitna ng mga pader ng bahay na dati puno ng tawa, na ngayon ay puno ng anino ng kanyang mga pagkakamali. Nang dumating ang text message ni Michael, katatapos lang ni Camille na paliguan si Leo na ngayon ay halos 1 taon na. Ang maliit na banyo sa kanilang apartment ay pinuno ng masayang halakhak ng bata habang iwinawas-iwas nito ang tubig. Nakita ni Camille ang mensahe sa screen ng kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng washing machine. Camille, mali ako. Patawarin mo ko. Pwede ko bang makita ang anak ko? Huminto siya sa kanyang ginagawa. Ang halakhak ni Leo sa kanyang likuran ay biglang tila naging isang malayong tunog. Tinitigan niya ang mga salita sa screen. Walang galit, walang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay wala. Para itong isang mensahe mula sa isang estranghero, isang multo, mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi siya nag-reply. Binura niya ang mensahe, binuhat ang kanyang anak na nakabalot sa tuwalya at ipinagpatuloy ang kanilang ritual. Para sa kanya, tapos na ang usapang yon. Ang kanyang kinabukasan ay nasa kanyang harapan, mabango basa pa mula sa paliligo at tumatawa. Ang proyekto sa Tagaytay ay naging daan para sa mas marami pang oportunidad. Ang pangalan ni Camille Torres sa tulong na rin ni Mr. Salvador na palagi siyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan sa industriya ay nagsimulang gumawa ng ingay. Hindi na siya ang architect na kayang gumawa ng kahit ano. Siya na si Architect Camille Torres. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat sila ni Leo mula sa masikip na apartment. Nakahanap sila ng isang maliit, ngunit maaliwalas, na 2-bedroom unit sa isang mas disenteng gusali. Mayroon itong maliit na balkonahe kung saan nagsimulang magtanim si Camille ng mga halaman at isang ekstrang kwarto na ginawa niyang studio. Sa wakas, may sarili na siyang drafting table at maayos na espasyo para magtrabaho. Ang sahig ay hindi na malamig na semento kundi makintab na tiles kung saan masayang gumagapang at naglalaro si Leo. Si Aling Lourdes ay nalungkot sa kanilang pag-alis, ngunit palagi pa rin silang dinadalaw bitbit ang paboritong pandesal ni Leo. Naging parang tunay na lola na ito sa bata. Isang hapon, habang abala si Camille sa pagguhit ng plano para sa isang bagong kliyente, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot din. Hello? Camille, anak. Isang pamilyar na boses. Ang boses na minsan ay naging bahagi ng kanyang mga bangungot. Si Aling Remedios, natigilan si Camille. Ang kanyang kamay na may hawak na lapis ay nanigas sa ere. Paano niyo po nakuha ang numero ko? Iyon lang ang nais sa tinig niya. Nagtanong-tanong ako. Kay Eileen. Sagot ng matanda, ang boses ay
mababa at puno ng pag-aalinlangan. Anak, pasensya ka na sa tawag. Gusto ko lang. Gusto ko lang sanang kamustahin ang apo ko. Kumusta si Leo? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ang nagpabago sa lahat. Hindi ito tumawag para kay Michael. Hindi ito tumawag para humingi ng tawad para sa sarili. Tumawag ito bilang isang lola na nangungulila sa kanyang apo. Bumuntong hininga si Camille. Okay lang po siya. Malusog po siya. Mabuti naman, sabi ni Aling Remedios, at sa linya narinig ni Camille ang isang mahinang singhot. Nakita ko ang litrato mo sa magazine. Napakagaling mo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Hindi alam ni Camille kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang proud ako sa'yo mula sa biyenan ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahang maririnig. Salamat po, mahina niyang sagot. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Sige na, anak. Yun lang. Salamat sa pagsagot. Ingatan mo ang sarili mo. At ang apo ko. Sabi ng matanda bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, hindi na nakapagpatuloy sa pagtatrabaho si Camille. Umupo lang siya roon nakatitig sa kawalan. Ang tawag na yon ay parang isang maliit na batong itinapon sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon sa kanyang pinaghirapang kapayapaan. Kinabukasan, may isa pang pagsubok na dumating. Isang online architectural blog ang nag-publish ng isang artikulo tungkol sa mabilis na pagsikat ni Camille. Ngunit isang anonymous na komento ang lumitaw sa ilalim nito. Sikat nga pero tinalikuran naman ang asawa at pamilya. Iniwan ang asawa sa panahong kailangan siya nito. Some people will do anything for fame. Alam ni Camille kung kanino lang maaaring manggaling ang ganitong komento. Marahil ay isang kaibigan ni Michael o ni Tricia. Nasaktan siya hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makapag-isip kung ano ang gagawin. Isa pang komento ang lumitaw bilang sagot. Galing ito kay Mr. Ricardo Salvador. I have known many architects in my 60 years in the construction industry. Some build houses, others build monuments. But this young woman, Camille Torres, builds homes with soul. I do not care about her past. I care about her integrity, her talent, and her professionalism. And in those aspects, she is second to none. Those who hide in anonymity to spread baseless rumors are the ones with no integrity to speak of. Ang komento ay mabilis na nag-viral sa kanilang maliit na komunidad ng mga arkitekto. Ang chismis ay namatay bago pa man ito lumaki. Nang gabing iyon, nag-email si Camille kay Mr. Salvador. Sir, you didn't have to do that. But thank you. You don't know how much that meant to me. Ang sagot ng matanda ay mabilis at maikli. Good work speaks for itself. But sometimes it needs a loudspeaker. Now get back to work. I'm not paying you to read gossip. Napangiti si Camille. Sa kanyang paglalakbay nawalan siya ng pamilya, ngunit nagkaroon siya ng mga taong handang manindigan para sa kanya. Habang pinapatulog niya si Leo, niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, bulong niya, itinatayo natin ang mga pangarap natin, di ba? Tayong dalawa lang, at sapat na yon. Ang pagtatayo ng sarili niyang pangarap ay hindi lang tungkol sa mga gusali at plano. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang pader na sapat na matibay para protektahan ang kanyang anak at ang kanyang puso mula sa mga multo ng nakaraan. Ang araw ay maaraw at mainit, isang perpektong hapon para sa pamamasyal. 1 taon at kalahati na si Leo at nagsisimula na itong humakbang ng mag-isa. Pagkatapos ng isang abalang linggo, nagpasya si Camille na dalhin ang kanyang anak sa isang maliit at tahimik na parke malapit sa kanilang bagong apartment. Nasa ilalim sila ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Si Leo ay masayang naglalakad-lakad sa damuhan, paminsan-minsan ay natutumba ngunit muling bumabangon na may kasamang halakhak. Nakaupo si Camille sa isang bench, pinapanood ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang kanyang paraiso, isang simpleng sandali ng kapayapaan. Ang laki na niya,
isang boses mula sa kanyang likuran ang biglang bumasag sa kanilang tahimik na mundo. Isang boses na pamilyar ngunit ngayon ay may halong pait at panghihinayang. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Nanigas si Camille sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Dahan-dahan lumitaw si Michael mula sa likod ng puno. Nakatayo ito ilang metro ang layo, tila nag-aalinlangan kung lalapit pa. Payat ito ang dati mamahaling damit ay napalitan ng isang kupas na polo shirt at maong. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang anyo ng pagod at desperasyon. May hawak siyang isang laruang gawa sa kahoy, isang maliit na pulang kotse. Halatang pinag-isipan, hindi basta binili sa kung saang mall. Napansin ni Leo ang estranghero. Huminto ito sa paglalakad at napatingin sa lalaki. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang ina. Ang munting mukha ay nagtatanong. "Mama," sabi ng bata sabay turo kay Michael. "Da." Ang ibig sabihin ay sino da o sino yan? Ang simpleng tanong na yon mula sa kanyang sariling anak ay parang isang matalim na punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Michael. Napakurap siya at nakita ni Camille ang panunubig ng kanyang mga mata. Ang bata, ang kanyang sariling dugo at laman ay hindi siya kilala. Hindi sumagot si Camille. Sa halip tinawag niya ang kanyang anak sa isang malambing ngunit matatag na boses. "Leo, halika dito kay mama." Mabilis na lumapit ang bata, yumakap sa mga binti ng kanyang ina at nagtago sa likod nito. Mula sa maliit na siwang sumisilip ito sa estrangherong lalaki na may halong takot at pagtataka. Humakbang si Michael palapit, bawat kilos ay maingat na, para bang papalapit sa isang mailap na hayop. "Camille," muli niyang sabi, ang boses ay nanginginig. "Please, 5 minuto lang. Gusto ko lang siyang makita." Tumingin si Camille sa lalaking nasa harapan niya. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay matagal nang naglaho. Ang sakit ay napalitan ng isang malawak na kapatagan ng kawalan. Nakikita niya ngayon, hindi ang halimaw na sumira sa kanya, kundi isang lalaking naliligaw, isang taong pinagsisisihan ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang awa ay hindi sapat para buksan muli ang isang pintong matagal na niyang isinara. "Para saan pa, Michael?" Mahinahon niyang tanong habang hinihimas ang buhok ni Leo. "Para sa kanya." Mabilis na sagot ni Michael, itinuro ang bata. "Para malaman niyang may ama siya. Para sa akin, para makabawi ako." Makabawi? Bahagyang ngumiti si Camille, isang ngangiting walang kagalakan. Ang pagbawi, Michael, ay hindi isang bagay na hinihingi mo para gumaan ang loob mo. Ito ay isang bagay na ginagawa mo araw-araw. Nasaan ka noong ang nilalagnat siya sa gitna ng bagyo? Nasaan ka noong unang beses siyang ngumiti? O noong unang beses siyang gumapang? Nasaan ka sa lahat ng gabing hindi ako makatulog sa pag-aalala kung may ipapakain ba ako sa kanyang kinabukasan? Walang naisagot si Michael. Bawat tanong ni Camille ay isang sampal ng katotohanan. Hindi ka nandito para sa kanya. Pagpapatuloy ni Camille, ang boses ay nanatiling kalmado ngunit may bigat. Nandito ka para sa sarili mo, para mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Pero pasensya ka na, hindi ko responsibilidad na pag-aanin ang loob mo. Inilahad ni Michael ang laruang kotse. Para sa kanya. Please, tanggapin niyo na. Tumingin si Camille sa laruan at pagkatapos ay sa kanyang anak na mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Salamat, pero hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Isang bagay na kinuha mo sa amin noon at isang bagay na hindi ko hahayaang sirain mo ulit ngayon. Tumayo siya, maingat na binuhat si Leo. Ang bata ay isinubsob ang muka sa kanyang balikat, tila ba naghahanap ng kanlungan. Umuwi na kami, sabi ni Camille. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit determinado. Camille, wait!
Sigaw ni Michael, ang boses ay basag. Mahal ko pa rin kayo. Huminto si Camille ngunit hindi siya lumingon. Kung totoong mahal mo kami. Sabi niya, sapat lang ang lakas. Para marinig nito, hahayaan mo kaming maging masaya. Hahayaan mo kaming maging payapa. At sa mga salitang yon, ipinagpatuloy niya ang paglalakad papalayo sa lalaking nanatiling nakatayo sa gitna ng parke, hawak ang isang pulang laruang kotse na hindi kailanman mapaglalaruan ng batang dapat sanay sa kanya. Pinanood ni Michael ang mag-inang papalayo, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw hanggang sa sila'y tuluyan ng maging isang maliit na tuldok at maglaho. Lumipas ang ilang buwan mula nang huli nilang pagkikita sa parke. Ang buhay para kay Camille ay patuloy na umuunlad. Nakabili na siya ng isang segundamanong kotse at si Leo ay nagsisimula ng magsalita ng buong mga pangungusap. Ang kanyang maliit na design studio ay may 2 ng staff at ang mga proyekto ay tuloy-tuloy. Naging abala siya sa pagtatayo ng isang buhay na matatag. Para sa kanila, isang buhay na pinili niya, hindi isang buhay na ibinigay lang sa kanya. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang mahabang linggo, kararating lang nila ni Leo sa kanilang apartment. Habang inaalis niya ang seatbelt ng natutulog na anak, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa poste ng paradahan. Nag-angat ng tingin si Camille, si Michael. Nakatayo ito roon, ilang talampakan lang ang layo. Ang anyo nito ay mas kahabag-habag pa kaysa dati. Ang damit ay luma, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay malalim at may itim na bilog sa paligid, tila ilang araw nang hindi natutulog. Amoy alak ito kahit sa layo nila. Camille, sabi nito, ang boses ay paos at desperado. Naramdaman ni Camille ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa inis. Ito na naman. Maingat niyang binuhat ang natutulog na si Leo mula sa car seat. Umalis ka na, Michael. Gabi na. Kailangan nating mag-usap. Pagpupumilit nito, humakbang palapit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Camille, niyakap ng mahigpit si Leo na tila ba isang kalasag. Nagsimula siya ng maglakad patungo sa entrance ng gusali. Sumunod si Michael, ang mga hakbang ay bahagyang gumigewang. Nagpunta ako sa bahay ni Mama. Ibinigay niya sa akin yung address mo. Camille, nakikiusap ako. Kahit ngayon lang. Nakarating sila sa lobby. Nagmamadali si Camille na pindutin ang button ng elevator. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Michael, lasing ka. Umuwi ka na at magpahinga. Sabi niya, hindi ito tinitingnan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko kinakausap. Biglang tumaas ang boses nito na nagpaalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Nagising si Leo at nagsimulang umiyak takot sa biglaang ingay. Bumukas ang elevator. Mabilis na pumasok si Camille. Ngunit bago pa man magsara ang pinto, ipinasok ni Michael ang kanyang kamay at paa pinipigilan itong sumara. Pumasok siya sa loob at silang tatlo ay naiwan sa maliit at nakakasakal na espasyo. Michael, ano ba? Sigaw ni Camille ngayon ay galit na. Tinatakot mo ang anak mo. Anak K.O. Mapaklang tumawa si Michael. Kung anak ko siya, bakit hindi niya ako kilala? Kung anak ko siya, bakit ipinagkakait mo siya sa akin? Ako ang nagkait. Hindi na napigilan ni Camille ang sarili. Ang lahat ng hinanakit na matagal niyang kinimkim ay biglang sumabog. Nasaan ka noong kailangan ka namin? Nasaan ka nung halos mamatay ako sa sakit at pagod? Pinalayas mo kami. Itinapon na parang basura. At ngayon, babalik ka at ako pa ang sisisihin mo. Huminto ang elevator sa kanilang palapag. Mabilis na lumabas si Camille, patakbong tinungo ang pinto ng kanilang unit. Habang si Leo ay patuloy sa pag-iyak sa kanyang balikat. Nanginginig niyang ipinasok ang susi, ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, nasa likuran na niya si Michael.
Patawarin mo na ko. Pagmamakaawa nito ang boses ay basag na. Alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero tao lang ako, Camille. Lahat ng tao nagkakamali. Humarap si Camille. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Oo, lahat ng tao nagkakamali, Michael. Pero hindi lahat ng tao naninira ng buhay. Hindi lahat ng tao tumatalikod sa sarili nilang anak. Handa akong gawin ang lahat para makabawi. Sabi niya at sa isang kilos na hindi inaasahan ni Camille, lumuhod ito sa kanyang harapan. Ang dating mayabang na si Michael ngayon ay nakaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo umiiyak. Please Camille, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Sabi nito, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Aalagaan ko kayo. Magtatrabaho ako kahit anong trabaho. Magbabago ako para sa inyo. Tinitigan ni Camille ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 1 taon at kalahati ang nakalipas sa ganitong posisyon. Din siya nakaluhod sa sakit sa emosyon, nagmamakaawa sa Diyos na sana matapos na ang lahat. Ngayon, ang mundo ay umikot. Ang iyak ni Leo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa lalaking nasa sahig. Ang kanyang desisyon ay naging kasing linaw ng kristal. Tumayo ka, Michael. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Dahan-dahang tumayo si Michael, ang muka ay puno ng pag-asa. Ang pagkakataon mo, matagal nang tapos na. Mahinahong, sabi ni Camille. Natapos yun nung araw na dinala mo ang babaeng yun sa pamamahay natin. Natapos yun noong inihagis mo sa akin ang divorce papers. Natapos yun noong pinili mo ang sarili mo kaysa sa amin. Umiling si Michael, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng ganito lang. Ganito na, Michael, sabi ni Camille, at sa pagkakataong ito, isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Binigyan kita ng pinakamagandang parte ng buhay ko. Binigyan kita ng anak. Sinayang mo lahat. Ngayon ang buhay ko ay para na lang sa anak ko. At sa buhay na yon, wala ka ng lugar. Binuksan niya ang pinto. Bago siya pumasok, lumingon siya sa huling pagkakataon. Paalam, Michael. At isinara niya ang pinto. Hindi malakas, hindi may galit. Isang tahimik at pinal na pagsasara. Sa labas napasandal si Michael sa pader. Ang tunog ng paglak ng pinto ay parang isang hatol ng kamatayan. Doon sa malamig na pasilyo sa labas ng pintong, hindi na muling magbubukas para sa kanya, tuluyan siyang napahagulgol. Sa loob niyakap ni Camille ang kanyang anak, pinapatahan ito habang ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy mga huling luha para sa isang nakaraang sa wakas ay tuluyan na niyang binitawan. Lumipas ang 1 taon. Ang gabi ng huling paghaharap nila ni Michael ay naging isang malayong alaala na lamang isang pinal na kabanatang isinara sa libro ng nakaraan ni Camille. Hindi na muling nagpakita o tumawag si Michael. Narinig na lang niya mula kay Aling Remedios na nagpa siya itong mangibang bansa marahil para takasan ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali at magsimula ng bagong buhay. Si Camille sa kabilang banda ay hindi tumatakas. Buong tapang niyang hinarap ang bawat araw at itinayo ang isang kinabukasang hindi niya kailanman inakala na posible. Ang kanyang maliit na design studio ay isa ng ngayong ganap na firm, ang Torres Design Studio, na may sariling opisina at 10 empleyado. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng mga disenyong may integridad, ganda at higit sa lahat may puso. Isang maaraw na Sabado, si Camille ay nakatayo sa entablado ng auditorium ng dati niyang universidad. Siya ang napiling guest speaker para sa isang symposium na pinamagatang Women in Architecture Building Beyond Blueprints. Ang bulwagan ay puno ng mga estudyante, mga propesor at mga kapwa niya profesional. Nakatayo siya sa lectern payapa at puno ng kumpiyansa. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos
at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang silver na locket regalo sa kanya ni Leo noong nakaraang Pasko. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Madalas kapag iniisip natin ang arkitektura, ang naiisip natin ay mga gusali, mga materyales, mga plano. Pero ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na higit pa sa istruktura. Ang kwento ng pagtatayo ng isang buhay. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay. Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Hindi niya idinetalye ang bawat sakit. Sa halip ibinahagi niya ang mga aral. Ikinuwento niya ang gabi na tumakbo siya sa ulan, dala ang kanyang may sakit na anak, hindi bilang isang kwento ng pagdurusa, kundi bilang isang kwento ng pagtukombo sa lakas ng isang ina. Ikinuwento niya ang kanyang unang kliyente, ang panaderya, hindi bilang isang maliit na trabaho, kundi bilang ang unang ladrilyong nagpatatag sa kanyang pundasyon. Ang pinakamahalagang tahanan na itatayo natin sa ating buhay. Sabi niya ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong auditorium ay hindi gawa sa semento at bakal. Ito ay gawa sa katatagan, pagpapatawad sa sarili at pag-ibig. Ito ang tahanan sa loob ng ating mga puso. Isang tahanan na kahit kailan ay hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Nang matapos ang kanyang talumpati, ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan. Tumayo ang mga tao, nagbibigay pugay sa kanyang katatagan. Habang siya ay bumababa sa entablado, isang pamilyar na grupo ng tao ang sumalubong sa kanya. Sa gitna naroon si Leo, ngayon ay isang bibo at malusog na 3 taong gulang hawak ang isang bukek ng sunflowers. "Mama!" Sigaw ng bata, tumakbo ito at yumakap sa kanyang mga binti. Binuhat siya ni Camille at hinalikan sa pisngi. "Nagustuhan mo ba ang sinabi ni Mama?" "Opo, you're the best builder, Nan," sagot ng bata na ikinatawa ng lahat. Sa likod ni Leo naroon si Aling Remedios. Ang matanda ay may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang mga ito ay luha ng saya at pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Mr. Ricardo Salvador, nakangiti at pumapalakpak pa rin. Kasama rin nila si Aling Lourdes at si Eileen. Ito ang kanyang pamilya. Hindi man konektado sa dugo, ngunit konektado sa pagmamahal at suporta. "Anak, napakagaling mo," sabi ni Aling Remedios, niyakap si Camille. "Patawarin mo sana ako sa lahat." "Matagal na po kayong patawad." Sagot ni Camille ginamit ang salitang matagal na niyang hindi nabibigkas. Lahat tayo ay bahagi ng pagtatayo ng kung anong meron kami ngayon. Isang estudyante ang lumapit sa kanya habang sila ay paalis na. "Ma'am Torres, isa lang pong tanong. Sa lahat po ng pinagdaanan ninyo, natuto po ba kayong magpatawad sa dating asawa ninyo?" Huminto si Camille. Tumingin siya sa kanyang anak, na masayang hawak ang kanyang kamay. Napangiti siya, isang ngiting puno ng kapayapaan. "Hindi ko natutunang magpatawad sa kanya." Sagot niya. "Ang natutunan ko ay isang bagay na mas mahalaga. Natutunan kong hindi ko na kailangan ang kanyang tawad o ang magpatawad sa kanya para maging buo. Ang buhay ko at ng anak ko ay sapat na. Masaya na kami. At ang kapayapaang yon, iyon ang tunay na kapatawaran." Pagkatapos noon, magkakasama silang lumabas ng auditorium. Ang sikat ng araw ay mainit at maliwanag. Habang naglalakad sila, si Leo ay biglang huminto at itinuro ang isang kalapati na lumilipad sa kalangitan. "Mama, look! The birdie is flying home." Napatingin si Camille sa ibon at pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanya. "Oo, anak," bulong niya sa sarili. "We're all going home." Ang kanyang tahanan ay hindi na isang lugar na may 4 na pader. Ang kanyang tahanan ay naroon sa tawa ng kanyang anak, sa yakap ng kanyang mga kaibigan, at sa kapayapaan sa loob ng kanyang puso. Ito ang tahanan na siya mismo ang nagdisenyo, siya mismo ang nagtayo.
at siya mismo ang nagpatibay. At ito higit sa lahat ng gusaling kanyang itatayo ang kanyang pinakadakilang obra maestra. 2 taon na ang lumipas. Ang Torres Design Studio ay isa ng pangalang kilala sa industriya. Ang buhay ni Camille at Leo ay payapa at matatag. Si Leo sa edad na 4 ay isa ng bibo at palatanong na bata, ang sentro ng munting universo ni Camille. Ang mga bangungot ng nakaraan ay tila mga malayong alikabok na lamang na tinangay na ng hangin. Ngunit may mga anino na kahit ang pinakamaliwanag na sikat ng araw ay hindi kayang puksain. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong. Sinundo ni Camille si Leo mula sa kindergarten. Habang naglalakad sila palabas ng gate, nakita ni Leo ang isa niyang kaklase na masayang tumakbo at yumakap sa tatay nito. "Good job, son! I love you!" sabi ng ama, sabay buhat sa kanyang anak, at inihagis ng bahagya sa hangin. Ang tawa ng bata ay umalingaungaw sa buong lugar. Napahinto si Leo, pinanood niya ang eksena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tahimik lang siya sa buong biyahe pauwi. Pagdating sa bahay habang tinutulungan siya ni Camille na magtanggal ng sapatos, bigla siyang nagsalita. "Mama, bakit ako ikaw lang ang sumusundo?" Natigilan si Camille. Ito na. Ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, ngunit alam niyang darating. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Kasi anak si Mama ang superhero mo, di ba? Subok niyang magbiro, ngunit hindi ngumiti si Leo. Sabi ni Anton may papa daw siya. Siya daw ang superhero niya. "Mama, nasaan ang papa ko?" Ang tanong ay simple. Walang mali siya, ngunit para kay Camille, ito ay tumusok ng mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado sa isang batang isipan? Bago pa siya makasagot, tumakbo na si Leo papunta sa kanyang mga laruan. Ang kanyang atensyon ay nalipat na sa iba. Ngunit ang tanong ay naiwan nakalutang sa hangin, isang mabigat na ulap sa loob ng kanilang maliwanag na tahanan. Kinabukasan, araw ng linggo. Maagang nagpunta si Aling Remedios sa palengke ng bayan, gaya ng kanyang nakagawian. Habang namimili siya ng gulay, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa isang kalapit na pwesto. Isang pwesto na nagbebenta ng mga murang palamuti at accessories. "Bili na po kayo, ma'am, sir. Murang-mura lang. Gawang kamay po." Ang boses, alam niya kung kanino iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon sa ilalim ng isang sira-sirang payong nakaupo sa isang maliit na bangkong plastik, ang babaeng minsan niyang itinaboy mula sa kanyang pamamahay. Si Tricia. Ngunit hindi ito ang Tricia na kanyang naaalala. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay payat na payat, ang balat ay sunog sa araw. Ang dati makintab na buhok ay tuyot at nakatali lang ng simple. Ang kanyang damit ay luma at ang mga kuko sa kanyang mga kamay na nag-aayos ng mga panindang hikaw ay marumi at hindi pantay-pantay. Ang tanging natira sa dati niyang anyo ay ang mga matang puno pa rin ng yabang, ngunit ngayon ay nababalutan na ng isang manipis na layer ng pagod at desperasyon. Natigilan si Aling Remedios. Pakiramdam niya ay nanlamig ang buo niyang katawan. Gusto niyang tumalikod, maglakad palayo at magpanggap na walang nakita. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Tricia. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang iglap ng gulat ang dumaan sa mukha ni Tricia na mabilis na palitan ng hiya. Mabilis siyang yumuko, umaasang hindi siya nakilala. Ngunit huli na ang lahat. Hindi alam ni Aling Remedios kung anong nag-udyok sa kanya. Marahil ay awa, marahil ay galit na hindi pa rin humuhupa, o marahil ay kuryosidad. Humakbang siya palapit. "Tricia." Nag-angat muli ng tingin si Tricia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Aling Remedios, kamusta na po?" Walang isinagot ang matanda. Tiningnan lang niya ang kalagayan ng babae. "Anong
Anong nangyari sa'yo? Buhay tita. Sagot ni Trisha may halong pang-iinsulto sa paggamit ng salitang tita. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ngayon medyo mababa lang, pero aangat din ulit. Nasaan si Michael? Diretsong tanong ni Aling Remedios. Tumawa si Trisha, isang tawang walang kagalakan. Ang anak ninyo, ewan ko. Matagal na kaming wala. Iniwan niya ako nung naubos na ang pera niya. O baka ako ang nang iwan. Hindi ko na matandaan. Pareho lang naman. Nakita ni Aling Remedios ang isang lalaking lumapit sa pwesto ni Trisha. Marahil ang may-ari. Hoy Trisha, nasaan na ang benta mo? Kung hindi ka kikita ngayon, wala kang komisyon. Opo, boss. Pasensya na. Sagot ni Trisha, hindi na tumingin sa matanda. Doon na bumigay ang puso ni Aling Remedios. Ang babaeng ito na minsan ay naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya ay ngayon naghihirap. Isang bahagi niya ang nagsasabing, dapat lang sa kanya. Ngunit ang isang bahagi, ang pagiging ina at lola, ay nakakaramdam ng awa. Dumukot siya sa kanyang pitaka at kumuha ng 1,000 piso. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Para sa'yo. Tumingin si Trisha sa pera at pagkatapos ay kay Aling Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa pasasalamat kundi sa galit. Ano yan, Limos? Matigas niyang sabi. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Itinulak niya ang pera pabalik sa matanda. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa tanggapin yan. Napatanga si Aling Remedios. Ang yabang, nandoon pa rin. Kahit sa gitna ng hirap, ang pride ni Trisha ay buo pa rin. Bahala ka sa buhay mo. Sabi na lang ng matanda, kinuha ang pera at mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang isang mahinang singhot. Lumingon siya ng bahagya. Nakita niyang nakayuko si Trisha, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak ito. Buong araw hindi nawala sa isip ni Aling Remedios ang kanyang nakita. Pag-uwi niya, tinawagan niya si Camille. Anak, nasa bahay ka ba? Opo ma. Bakit po? Okay lang po ba kayo? Ang boses niyo po. Huminto si Aling Remedios, huminga ng malalim. Ang katapatan niya ay nasa kay Camille at Leo. Hindi niya dapat ito ilihim. Camille, anak. May kailangan kang malaman. Nakita ko siya. Nakita ko si Trisha sa palengke. Ang balita mula kay Aling Remedios ay dumating na parang isang malayong kulog. Hindi nakakatakot, ngunit sapat na para maramdaman ni Camille ang pagbabago sa hangin. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa sala tahimik na nag-iisip. Si Trisha. Ang pangalan ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi isang kakaibang pakiramdam ng pagtatapos. Ang bilog ay malapit nang magsara. Mama, are you sad? Napatingin siya kay Leo na nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang isang libro ng mga dinosaur. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat para kay Camille. Ang problema niya ay hindi si Trisha. Ang hamon niya ay kung paano niya sasagutin ang tanong na bumabagabag sa kanyang anak. Hindi anak, hindi sad si mama. Sagot niya, tinapik ang upuan sa tabi niya. Halika, umupo ka dito. May sasabihin si mama sa'yo. Umupo si Leo, ang kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa ina. Ito na ang tamang panahon. Walang perpektong script, tanging katotohanan na puno ng pagmamahal. Naalala mo yung tanong mo kahapon? Panimula ni Camille, hinawakan ang maliliit na kamay ng anak. Tungkol sa papa mo. Tumango si Leo. Minsan anak, may 2 tao na nagmamahalan ng sobra. Dahan-dahang paliwanag ni Camille. At dahil sa pagmamahalan na yun dumating ka, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap namin. Ngumiti si Leo sa salitang regalo. Pero minsan din, pagpapatuloy ni Camille, kahit nagmamahalan sila, nagbabago ang mga bagay.
Ang papa mo at si mama, hindi na kami masaya kapag magkasama. Nagkakasakitan na kami. Kaya nagdesisyon kami na mas magiging mabuti kung maghihiwalay na lang kami ng bahay para hindi na kami mag-away. Nag-away kayo, mama? Tanong ng bata, may lungkot sa boses. Oo, anak, nag-away kami. At minsan kapag nag-aaway ang mga matatanda, mas mabuting bigyan nila ng espasyo ang isa't isa. Sabi ni Camille, ang papa mo pumunta siya sa isang malayong-malayong lugar para hanapin yung sarili niyang happiness. At ako naiwan dito para hanapin ang happiness ko. At alam mo ba kung saan ko nakita? Umiling si Leo. Sayo, bulong ni Camille niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ikaw ang happiness ni Mama. Ikaw at si Lola Meding, si Lola Lourdes, si Tito Ricardo, sila ang pamilya natin. Ang pamilya ay hindi laging may mama at papa na magkasama sa isang bahay. Minsan ang pamilya ay yung mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa'yo kahit anong mangyari. Hindi lubusang naintindihan ni Leo ang lahat. Ngunit naramdaman niya ang sinseridad at pagmamahal sa boses ng kanyang ina. Niyakap niya ito pabalik. Okay, Mama. You are my family. I love you. I love you more, anak. Always. Nang gabing iyon naramdaman ni Camille na isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang siraan si Michael. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipaintindi kay Leo na ang pagmamahal na natatanggap niya ay buo at sapat. Kinabukasan kinausap niya si Aling Remedios. Matungkol po kay Trisha. Simula ni Camille. Huwag na po nating isipin. Pinili niya ang landas niya. May sarili na rin tayong buhay. Pero anak, naawa ako. Amin ng matanda. Kahit anong sama ang ginawa niya parang hindi ko kayang makita siyang nagkakaganon. Alam ko po, Ma. Kasi mabuti po ang puso ninyo. Sagot ni Camille. Pero hindi natin responsibilidad na iligtas ang lahat ng tao. Lalo na yung mga taong minsan nang sinubok na sirain tayo. Ang pinakamagandang tulong na maibibigay natin sa kanya ay ang hayaan siyang matuto mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapayapaan kay Aling Remedios. Tama si Camille. Ang pagtulong ay hindi laging pag-aabot ng kamay. Minsan ito ay ang pagpapaubaya. Makalipas ang 1 linggo muling nagpunta si Aling Remedios sa palengke. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinanap ang pwesto ni Trisha. Ngunit habang pauwi na siya, nadaanan niya ito. Wala na si Trisha. Ang pwesto ay okupado na ng ibang tindera. Nasaan na po yung babaeng nagtitinda dito dati? Tanong niya. Si Trisha na ako, umalis na. May dumating na lalaki noong isang araw mukhang mayaman. Kinausap siya. Pagkatapos ayon, hindi na bumalik. Siguro sinwerte na ulit. Sagot ng tindera, may halong inggit. Napangiti si Aling Remedios. Hindi niya alam kung sino ang lalaki. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Trisha. At sa totoo lang, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, wala na ang anino. Pag-uwi niya, naabutan niya si Camille at Leo sa hardin ng kanilang apartment building. Nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Ang tawa ng kanyang apo ay sumasabay sa ihip ng hangin. Lumapit siya na upo sa tabi nila at nagsimulang magbungkal ng lupa. Doon sa ilalim ng sikat ng araw, 3 henerasyon isang lola na natutong maging ina muli, isang ina na natutong maging isang matibay na haligi at isang anak na lumalaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal ang magkakasamang nagtatanim ng bagong simula. Ang tahanan ni Camille ay hindi na lang isang lugar na may bubong at mga pader. Ito ay naging isang damdamin ng pagtanggap, paghilom, at walang katapusang pag-asa. Ito ay isang tahanang itinayo sa ibabaw ng mga guho ng nakaraan, ngunit ang pundasyon nito ay mas matibay kaysa sa anumang semento o bakal. Ito ay isang tahanang hindi na kayang gibain ng kahit anong bagyo, ng kahit sinong tao, o ng kahit anong mapait na alaala. Dahil ang tahanang ito ay itinayo,
hindi ng kamay, kundi ng puso. At ang pusong natutong bumangon at magmahal muli ay ang pinakamatibay na istruktura sa buong mundo.